Sumapit na ang katapusan ng mundo. Saan mang dako, tanawin ng mga nabubuhay na patay na kumakain ng tao ang makikita sa mga lansangan. Mas marami pa ang zombie kaysa sa mga taong nabubuhay. Sa gitna ng kaguluhang ito, may isang inang nagdadalang tao, nasa huling buwan na ng kanyang pagbubuntis, at hirap na naghahanap ng daan para makatakas. Ngunit, ang bilis niya ay hindi makasabay sa kawan ng mga zombie na iba't iba ang anyo at laki. Dagdag pa rito, ang kanyang malaking tiyan ay nagpapabagal sa kanyang pagkilos. Sa huli, hindi nakaligtas ang ina, nakagat siya ng zombie. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas para tumakbo at sumiksik sa isang pader. Ang sakit mula sa kagat sa kanyang braso ay unti-unting nagpapawala sa kanyang katinuan. Ngunit sa sandaling iyon, sumidhi ang sakit sa kanyang tiyan. Sinabi sa kanya ng kutob ng isang ina na malapit na siyang manganak, dito mismo sa magulong lupaing ito. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha, kasabay ng sakit mula sa kagat at sa kanyang puson. Ngunit ang matinding likas na pagiging ina ang nagtulak sa kanya na labanan ang sakit sa anumang paraan, para lamang mailuwal ng ligtas ang kanyang anak. Kahit na nagsimula ng magbago ang kanyang katawan, sinikap ng batang ina na gamitin ang kanyang humabang dila, na naging parang sa zombie na, para takpan ang sarili niyang bibig, pinipigilang makagawa ng ingay. Dahil sa labas, ang mga halimaw ay patuloy pa ring naghahasik ng lagim, at kung matutuklasan sila, pareho silang mag-ina na mga nganib. Sa puntong ito, halos tuluyan nang nagbago ang katawan ng ina, ngunit hindi siya tumigil sa pagmamakaawa sa may kapal na kaawaan ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos noon, matagumpay niyang isinilang ang isang sanggol na babae sa gitna ng hindi kapanipaniwalang kahirapan. 7 taon ang lumipas, ang mundo ay nananatiling lugmok sa kaguluhan dahil sa pandemya ng mga zombie. Ngunit sa isang maliit na apartment, may isang batang naglalaro ng taguan kasama ang kanyang ina. Ang problema, ang ina ng bata ay isang zombie. Sa unang tingin, aakalain mong isang bata ang inaatake ng zombie. Pero nang mahuli siya ng zombie, humalakak pa ang bata. Haha, nakakakiliti, inay. Pakawalan mo na ako. Ang malutong na tawa ay umalinggaw sa buong apartment. Si inay naman ang taya, inay, mahahanap kita ngayon. Tama, ito nga ang babaeng isinugal ang buhay para isilang ang bata sa gitna ng kawan ng mga uhaw sa dugong zombie 7 taon na ang nakalilipas. At ang batang nasa kanyang mga kamay ay ang kanyang mahalagang anak na babae na ipinagpalit niya sa kanyang sariling buhay. Si Chun Bok, sa di malamang paraan, napanatili ng inang ito ang kanyang buong katinuan at pagkatao. Sa loob ng 7 taon, pinalaki niya ang kanyang anak na babae, kahit na sa labas ay impyerno. Si Chun Bok, mula pagkabata, ay nakasanayan ng makita ang nakakatakot na mukha ng kanyang ina. Kaya naman, hindi niya kailanman itinuring na halimaw ang kanyang ina. Ang tanging problema lang ay bihirang makalabas ng bahay ang bata. Kaya tuwing aalis ang kanyang ina, si Chun Bok ay umiiyak at nagsisisigaw, gustong sumama. Gusto kong sumama, inay. Isama mo ako. Gusto kong sumama sayo at sunduin si Tatay Gondon. Walang tigil sa pag-iyak si Chun Bok, kitang-kita ang kanyang bungi. Ang magulo at maingay na kilos ng bata ay labis na ikinalito ng inang zombie. Huminahon ka, Chun Bok. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, maririnig tayo ng mga halimaw sa paligid. Tumingala si Chun Bok at nakita ang seryosong mukha ng kanyang ina. Alam niyang walang silbi ang pag-iyak, kaya yumuko siya at nilunok ang kanyang mga luha. Nang makita ang nalulungkot na anyo ng anak, nataranta muli ang ina. Ngunit kahit ano paman, hindi niya maaaring isama ang bata sa labas. Dahil naging zombie na siya at hindi makapagsalita, nakikipag-usap lamang sila sa pamamagitan ng mga simpleng senyas na isinusulat sa kanyang palad. Pasensya na, anak. Isasama ko si Tatay Gondon pa uwi. Pangako. Uwi ka agad, inay ha? Hindi tumigil sa pagsinghot si Chun Bok at tumango ang kanyang ina. Lumabas ang batang ina, sinisimulan ang kanyang pangangaso. Bilang isang zombie na may katinuan, ang kanyang talino ay higit na nakahihigit sa kanyang mga kasuklam-suklam na kauri sa labas. Sistematiko niyang nagagamit ang mga kakayahan ng zombie, kaya karamihan sa mga halimaw sa labas ay hindi niya kalaban. Ngayon, ang unang napatumba ni inay ni Chun Bok ay isang malaking bibig na zombie. Nang tuluyan na itong maparalisa, umupo siya at sinimulang nguyain ang pagkain. Ang lasa, sa totoo lang, ay medyo nakakadiri. Ngunit dahil isa siyang zombie, wala siyang gaanong pagpipilian. Ang mahalaga, mabusog siya. Katatapos lang kumain ni inay ni Chun Bok nang makarinig siya ng putok ng baril sa malapit. Tumingala siya at nakita ang 2 lalaking nakaligtas na humaharap sa isang kawan ng mga gutom na zombie. Ang lalaking may mahabang buhok ay may hawak na malaking flashlight at ang isa naman ay may dalang mahabang baril. Kita mo?
Hindi sila makagalaw kapag tinututukan natin ng ilaw. Kaya wag nating sayangin ang ating mga bala. Pero ang daming zombie dito. Wala akong pakialam. Kailangan mong lumaban hanggang mag-umaga. Muling umalingaw ang putok ng baril, napakunot noo si inay ni Chunbok. Matagal nang naging pugad ng mga zombie ang lugar na ito. Hindi niya alam kung bakit napadpad dito ang mga buhay na tao, at ano ang ginagawa nila rito sa ganitong oras. Ang sigurado siya, hindi alam ng dalawang ito na ang flashlight at ang ingay ng baril ay lalo lang magpapagalit sa mga halimaw. Gayunpaman, naramdaman ni inay ni Chunbok na wala siyang kinalaman dito. Kung lalapit siya, baka tamaan pa siya ng bala sa ulo. Ngunit nang paalis na sana si inay ni Chunbok, napadako ang kanyang tingin sa backpack na nasa likod ng lalaking may mahabang buhok, at ito ang nag-udyok sa kanya na kumilos. Ang mahinang flashlight sa kamay ng lalaking blonde ay hindi nakasakit kay inay ni Chunbok. Mabilis niyang ginamit ang kanyang mga kakayahan para basagin ang bumbilya. Ang malaking lalaki sa kanila ay mabilis ding napatumba ni inay ni Chunbok. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na dinampot ng lalaking blonde ang baril mula sa kamay ng kanyang kaibigan at itinutok kay inay ni Chunbok. Ngunit dahil masyadong madilim sa paligid, hindi siya sigurado kung tama ang kanyang puntirya. Habang papalapit ang zombie sa harap niya, at mukhang iba pa ito sa karaniwang zombie, hindi niya napigilang manginig ang buong katawan. Natakot siya ng husto na tumulo na ang kanyang mga luha. At si inay ni Chunbok, na may 7 taong karanasan sa impyernong ito, ang siyang nagwagi. Inagaw niya ang backpack mula sa balikat ng lalaking may mahabang buhok at sinimulan ang kanyang paglalakbay. Hindi kalayuan, may isa pang lalaking nakaligtas. Mukhang malapit na siyang maubusan ng lakas. Wala siyang dalang suplay, wala ring armas. Ang tanging panlaban niya ay isang malaking bato na mahigpit niyang hawak. Naghahanap sana ng matataguan ang lalaki, ngunit biglang lumitaw si inay ni Chunbok. Isang matulis na galamay ang sumugod patungo sa lalaki, ngunit huminto ito 1 sentimetro mula sa kanyang lalamunan. Matapos ang ilang sandali ng baliw na paghinga dahil sa takot, saka lang nahimasmasan ang lalaki. At ang nakakagulat, niyakap siya ni inay ni Chunbok. Diyos ko, ikaw pala yan, mahal ko. Huminga ng maluwag ang lalaki. Sa wakas, natagpuan din kita, Gondon. Salamat sa pagdating mo. Ano to? Nahanap mo pa ang backpack ko? Nag-aalala ako mula nang manakaw yun ng mga magnanakaw. Pala ang dahilan kung bakit inatake ni inay ni Chunbok ang dalawang lalaki ay dahil nakilala niya ang backpack na dala ng lalaking may mahabang buhok bilang pag-aari ng kanyang iasawa. Uwi na tayo, Gondon. Tungkol naman sa lalaking may mahabang buhok, hindi siya pinatay ni inay ni Chunbok. Matapos mabawi ang backpack, mabilis siyang umalis, hinayaan itong makipagpatayan sa mga halimaw. Ang kasama niyang walang malay ay hindi pa rin nagigising at siya mismo ay wala ng flashlight o baril. Sa huli, hindi siya nakatakas sa mga bibig ng mga uhaw sa dugong zombie na pumaligid sa kanya. Samantala, si Gondon, na natagpuan ni inay ni Chunbok sa ganitong kalagayan, ay biglang naalala ang unang pagkakataon nilang magkita, 7 taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, si Gondon ay mag-isang nangangaso, pasan ang mabigat na backpack. Maswerte siya noong araw na iyon dahil nakakita siya ng isang flashlight na gumagana pa. Dahil pakiramdam niya ay maganda ang kanyang swerte, naglakas loob si Gondon na pumasok ng mas malalim. Pumasok si Gondon sa isang gumuhong gusali dahil may nakita siyang aandap-andap na liwanag sa loob. Sinundan niya ang madilim na lagusan, dahan-dahang lumapit sa silid na mailiwanag, umaasang makakahanap ng pagkain o anumang kapaki-pakinabang. Ang resulta, nakita ni Gondon ang isang zombie na putol-putol ang mga paa at kamay. Isang tanawing kasuklam-suklam. Inakala niyang inatake ito ng ibang zombie. Naramdaman ni Gondon na hindi na siya dapat magpatuloy dahil anumang makagagawa nito sa kapwa niya ay tiyak na hindi madaling kalaban. Ngunit nang patalikod na siya para umalis, isang napakahinang tunog ang nagpatigil kay Gondon. Iyon ay tinig ng isang bata. Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, nagpa siya pa rin siyang bumalik, pumasok sa mas malalim na silid. At ang sumunod na tanawin ay nagpatulala kay Gondon ng ilang sandali. Tulad kanina, isang sibat ang nakatutok sa kanyang leg. Ang kalaban ay puno ng galit. Ngunit ang problema, ang halimaw na puno ng dugo na nagbabanta sa kanya gamit ang sibat ay nagpapasuso sa isang sanggol. Ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon dahil hindi pa siya nakakita ng isang zombie na may pagkatao. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya si inay ni Chunbok
At sa paglipas ng panahon, sila ay naging imaidetini destiny soulmates ng isa't isa. Iyon din ang dahilan kung bakit tinatawag siya ni Chonbok na Tatay Gondon kahit hindi sila magkadugo. Sa mga sumunod na araw, dahil kay inay ni Chonbok, naging mas madali ang pangangaso ni Gondon ng pagkain. Siyempre, hindi mabilang ang mga pagkakataong napunta sila sa mga delikadong sitwasyon tulad ngayon. Napapaligiran sila sa lahat ng dako at naubusan pa ng baterya ang flashlight. Mahal, kaya mo ba silang ubusin? Walang magawa si Gondon kundi humingi ng tulong kay inay ni Chonbok. Ngunit napakarami ng kalaban sa pagkakataong ito. Kahit na may 3 ulo at 6 na kamay pa siya, mahihirapan siyang ubusin silang lahat. Napilitan si Gondon na bunutin ang kanyang baril para suportahan ang kanyang mahal. Ngunit saglit lang nawala ang tingin ni inay ni Chonbok kay Gondon, ang paa nito ay bigla nang pinulupot ng dila ng isang zombie sa ibaba. Mabuti na lang at mabilis siyang nahawakan ng babaeng zombie. Ngunit lalong naging mahirap ang kanilang sitwasyon dahil ngayon ay pareho silang nakabitin sa rooftop ng gusali. Sa isang banda, si inay ni Chonbok na pilit na humahawak kay Gondon, sa kabilang banda, ang halimaw na buong lakas siyang hinihila pababa. Naku, mapipilas ang binti ko. Ano ba tong mga galamay na to? Saan sila nanggagaling at ang dami nila? Nagrereklamo si Gondon habang nakatingin sa ibaba. At biglang natahimik ang kanyang boses. Dahil matapos tingnang mabuti ang nakapulupot sa kanya, alam ni Gondon na hindi ito ordinaryong zombie. Sa laki pa lang, halata ng isa itong boss. At ang mahalaga, uhaw na uhaw ito sa dugo matapos makakita ng buhay na tao. Habang ang kanyang mga magulang ay nakikipagbuno sa labas, si Chonbok ay payapang nagdodrawing sa loob ng bahay. Nagsimula na siyang mainip dahil matagal nang wala ang kanyang mga magulang. Ang totoo, ang kanyang mga magulang ay kasalukuyang humaharap sa isang napakatinding sitwasyon ng buhay at kamatayan. Si inay ni Chonbok, kahit naging zombie na, ay may limitasyon pa rin sa lakas. At si Gondon ay malapit nang mapunit sa dalawa. Ang boss na halimaw sa ibaba ay may napakalakas na hila. Sa rooftop, dumarami ang mga zombie. Malapit nang hindi makayanan ni inay ni Chonbok. Ngunit kung wala siyang gagawin, pareho silang mamamatay dito. Si Chonbok ay naghihintay pa rin sa bahay. Nang maisip ito, huminga ng malalim ang babaeng zombie, naghahanda para sa pinakamahirap na sugal sa kanyang buhay. Pagkatapos, binitiwan niya ang kamay na nakakapit sa rooftop. Isang segundo ang kinailangan ni Gondon para maintindihan ang ginagawa nito, pagkatapos ay napasigaw siya dahil sa bilis ng kanilang pagbagsak. Sa ibaba, ang T-zombie cannon ay nakanganga na, naghihintay sa kanilang pagbagsak. Habang bumabagsak, ginamit ni inay ni Chonbok ang kanyang galamay na nakakapit pa sa rooftop para sunggaban ang isang zombie doon at ihagis ito diretso sa lalamunan ng zombie cannon. Tulad ng kanyang kalkulasyon, matapos makakain ng pain, napilitan itong isara ang bibig para ngumuya. Dahil dito, ang dila na mahigpit na nakapulupot sa paa ni Gondon ay napilitan ding umurong. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang panganib ay nariyan pa rin at nagbabanta sa kanila. Nang makita ni inay ni Chonbok na kalahati ng matagumpay ang kanyang plano, nagsimula na siyang mapuno ng sigla. Ngayon, kailangan na lang nilang lumapag at tapusin ang mga natitira para maprotektahan niya si Gondon. Kakaisip pa lang niya nito, bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit ni Gondon gamit ang lahat ng lakas nito. Hindi lang siya ang may ganoong intensyon, gusto rin ni Gondon na gamitin ang sariling katawan para protektahan ang kasama. Kahit papaano, may suot siyang malaking backpack, kaya hindi direktang katawan niya ang tatama sa lupa, at gusto niyang maging mas banayad ang paglapag ni inay ni Chonbok. Maswerte pa, bumagsak sila mismo sa malaking zombie, habang abala pa ito sa pagnguya ng zombie na inihagis ni inay ni Chonbok kanina. Dahil dito, naging medyo maayos ang kanilang paglapag. Gumulong-gulong ng ilang beses si Gondon kasama si inay ni Chonbok sa lupa matapos mahulog mula sa mukha ng zombie. Kahit na masakit at nanlalambot ang buong katawan niya, hindi siya nag-aksaya ng kahit isang segundo, agad niyang pinasan si inay ni Chonbok at tumakbo. Pero ang dambuhalang zombie ay walang balak na pakawalan sila. Sa katunayan, ang pagbagsak nila sa mukha nito ay lalo lang nagpagalit sa halimaw. Si inay ni Chonbok, na nasa balikat ni Gondon, ay walang tigil sa pag-ungol. Nang makita ito, pinakalma siya ni Gondon. Sandali lang, ibababa kita agad. Nang medyo makalayo na sila, ibinaba ni Gondon si inay ni Chonbok para makatakbo ito ng mag-isa. Ang babaeng zombie ay walang tigil sa pag-ungol. Sa totoo lang, pinapagalitan niya ang kanyang i-asawa. Pero syempre, hindi makabuo ng normal na salita ang kanyang lalamunan. Baliw ka ba? Kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Akala mo ba napakalakas mo? Bakit mo ginawa iyon? Hindi ka halimaw na tulad ko. Ikaw ang ama ng anak ko.
Kung masaktan ka ang mga salitang ito na puno ng galit ay nasa isip lang ni inay ni Chonbok. Sa katotohanan, kapag nagsalita siya, mga ungol lang din ito tulad ng ibang mga zombie. Bahagyang nahulaan ni Gondon na pinapagalitan siya ng asawa, pero hindi niya ito pinansin. Mahal, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Tanong ni Gondon habang hinihingal sa pagtakbo. Kung mas maaga lang sana akong dumating, hindi sana nangyari to. Pasensya na kung nagdulot ako ng gulo sa iyo. Natigilan si inay ni Chonbok, pagkatapos ay hindi na nagpatuloy sa pag-ungol. Naramdaman na lang niya na napakatanga ng lalaking ito. Nagtiis siya ng sakit para iligtas siya, at ngayon ay binabaliwala pa ang sariling sugat dahil nag-aalala para sa kanya. Ngunit siya mismo ay ayaw ding masaktan si Gondon. Habang si inay ni Chonbok ay nag-iisip ng husto kung paano makakataka sa mga zombie sa likuran nila, plak. Ang kanyang katawan ay tinusok ng kuko ng zombie sa likuran. Muntik nang mapasigaw si Gondon sa nakita. Ang boss na zombie na umaasa sa laki nito ay hindi naman gaanong mabagal kumilos kaya mabilis silang naabutan. Namutla si Gondon, walang bahid ng dugo sa mukha dahil sa pag-aalala para sa kanyang imaidetini. Kahit sinabi ni inay ni Chonbok na ayos lang siya, walang tigil ang pagpapawis niya ng malamig. Katatanggal pa lang ng kuko ng malaking zombie. Isa na namang zombie ang gumamit ng buhok nito para puluputan siya. Kung patuloy silang didikit na parang linta, hindi sila makakatakas. Kinuha ni Gondon ang kanyang backpack at sinimulang halungkatin kung mayroon siyang magagamit para iligtas si inay ni Chonbok. Sa likuran, lalong sumisidhi ang paghabol ng mga zombie. Patuloy na ginagamit ni inay ni Chonbok ang kanyang galamay na may tulis para tamaan sila, ngunit wala pa ring epekto dahil sa dami ng kalaban. Matapos ang ilang sandaling pakikipagbuno, sa wakas ay nahanap ni Gondon ang kanyang kailangan, isang granada. Agad niyang hinila ang safety pin at inihagis ito sa likuran. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Nakahinga ng maluwag si Gondon dahil gumagana pa pala ito. Pagkatapos ay naghagis pa siya ng ilan. Ang mga humahabol na zombie ay nagkandurog-durog dahil sa granada, ngunit ang boss ay buhay pa rin at tila lalo pang nainis sa mga pagsabog. Isa na lang ang natitirang granada kay Gondon. Iniabot ni inay ni Chonbok ang kamay. Ha! Gusto mo to? May plano ka na ba? Nag-aalinlangan si Gondon habang tinitingnan ang asawa, ngunit ibinigay pa rin niya ang huling granada dito. Nang mahawakan ang granada, lalong bumilis ang takbo ni inay ni Chonbok, nalampasan pa ang kasalukuyang posisyon ni Gondon. At ang halimaw sa likuran, dahil sa kawalan ng pasensya, ay muling naglunsad ng panibagong atake. Kinailangang dumapa ni Gondon habang tumatakbo para maiwasan ang mga galamay na inihagis nito. Sa sandaling iyon, huminto si inay ni Chonbok, lumingon at hinila ang pin ng granada. Diyos ko po! Sigaw ni Gondon. Anong ginagawa mo? Walang epekto iyan sa ganyang kalayo. Nang akala ni Gondon ay sasayangin lang ni inay ni Chonbok ang huling granada, ginawa niya itong parang bola, pagkatapos ay sinipa ng malakas gamit ang kanang paa. Ang lakas na nagawa ng babaeng zombie na ito ay sapat para tumalbog pabalik ang granada sa malaki at taang halimaw. Nang makita nitong papalapit ang granada, inakala nitong pain kaya kusa itong humanga ng malaki. Ang resulta, dumiretso ang buong granada sa bibig nito at sumabog ito sa tamang-tamang sandali. Malumanay na lumapag si inay ni Chonbok, humarap sa halimaw at itinaas ang isang gitnang daliri. Totoo ngang kahit naging zombie na, hindi pa rin nawawala ang ugali niyang ito. Lumingon si Gondon at nakitang sumabog na ang malaking halimaw. Tuwang-tuwa siya, nag-thumbs up pagamit ang dalawang kamay at tumakbo ng mabilis papunta sa kanyang mahal. Ganyan nga ang asawa ko. Mahal na mahal kita. Matapos malutas ang problema, bumalik sila sa kanilang gusali. Bago pumasok sa bahay, hindi nila nakalimutang ayusin ang isa't isa para hindi sila makita ni Chonbok na gusgusin. Pagbukas pa lang ng pinto, malakas na tumawag si Gondon. Nandito na sina tatay at inay. Mahal kong anak. Kahit hindi tunay na ama, totoong mahal ni Gondon ang bata. Nang marinig ni Chonbok ang boses ng kanyang ama, tuwang-tuwa siyang napatalon at tumakbo ng mabilis papunta sa pinto. Tatay Gondon, nakauwi ka na. Tingnan mo, tapos ko na ang homework ko. Gaya ng dati, nagkiskisan sila ng pisngi para magbatian. Walang tigil sa pagyayabang si Chonbok tungkol sa kung gaano siya kabait sa bahay at kung gaano kasipag gumawa ng homework. Tuwang-tuwa si Gondon, pagkatapos ay dumukot mula sa bulsa ng isang tsokolate bilang premyo para sa kanyang anak. Nang mailapag ni Chonbok ang paa sa sahig at makita ang tsokolate, halos lumipad siya sa tuwa. Ay, si tatay ang pinakamagaling sa buong mundo. Mahal na mahal kita, tatay.
Pinanood ni inay ni Chonbok ang dalawa na naglalambingan at nakaramdam din siya ng labis na kasiyahan. Kahit gaano kahirap ang buhay, palagi siyang puno ng enerhiya tuwing nakikita niya ang ngiti ng kanyang munting anak. Kaya naman, isinumpa ng babaeng ito na anumang mangyari, poprotektahan niya ang kanyang mahal na pamilya. Ang hapunan ng pamilya noong gabing iyon ay mas masarap at dahil kumpleto ang tatay at nanay sa bahay, mas masaya si Chonbok. Walang tigil sa pagngiti ang bata, kitang-kita ang kanyang bungi. Kumuha ng isang subo si Chonbok at gusto sanang subuan ang kanyang ina, ngunit nagpakita ng pag-aatubili ang ina ng bata. Sumingit si Gondon para magpaliwanag. Sabi ni inay, busog na raw siya, anak. Ha? Pero wala pa namang kinakain si inay. Nakita ni tatay na kumain na si inay kanina. Pero paano kumain si inay? Hindi ko pa nakitang kumain ng kanin si inay. Hindi alam ng dalawa kung paano ipapaliwanag sa bata na si inay ni Chonbok ay isang halimaw at pinupuno niya ang kanyang walang lamang tiyan ng hilaw na laman ng ibang mga halimaw. Nang makita ang kumikinang at inosenteng mga mata ng anak, hinawakan niya ang kamay nito at isinulat doon ang ilang salita. Busog na si inay. Huwag kang mag-alala, kumain ka lang ng mabuti. Malungkot na ibinaba ni Chonbok ang kamay, pagkatapos ay isinubo ang kutsara ng kanin. Hindi siya tumigil sa pag-iisip kung ano ang kinain ng kanyang ina para mabusog at paano ito kumakain. Para maibsan ang pagdududang ito, sa mga sumunod na araw, walang tigil si Chonbok sa pagdadala ng pagkain at pag-aalok sa harap ng kanyang ina. Noong unang araw, nagdala ang bata ng isang biskwit. Sa panahong ito ng impyerno, ang mga simpleng merienda tulad ng biskwit ay mahalagang bagay. Gusto sanang ialok ni Chonbok sa ina ang buong biskwit, ngunit hindi niya mapigilan ang tukso nito, kaya hinati niya ito sa dalawa, pagkatapos ay ibinigay sa ina ang mas maliit na bahagi. Gayunpaman, kitang-kita pa rin sa mga mata ng bata ang labis na pagnanasa. Hindi gusto ni inay kumain ng mga ganito. Ikaw na ang kumain, paliwanag ni inay ni Chonbok. Tila hinihintay lang ng bata na sabihin iyon ng ina. Agad niyang isinubo ang parehong kalahati ng biskwit, tuluyang nakalimutan ang intensyon niyang dalhin ito para makita kung paano kumakain ang ina. Kinabukasan, muling ginulo ni Chonbok ang ina sa pamamagitan ng pag-aalok ng hilaw na noodles. Sa sumunod na araw, cake naman. Ang patuloy na pangulit ng kanyang anak ay nagpainit na rin ang ulo ng pinakapasensyosang ina sa mundo. Umuwol ng malakas si inay ni Chonbok na aayon sa likas na ugali ng isang tunay na zombie. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng bata at walang tigil na nagsulat doon, "Huwag mo nang guluhin si inay." Hindi mo ba nakikitang naglilinis si inay? Sinabi ko nang ayaw kong kumain. Bakit mo ba to ginagawa palagi? Tumigil ka na, Chonbok. O gusto mo talagang guluhin si inay ng ganito? Natakot si Chonbok sa pananakot ng ina at agad na umiyak. Habang humahagulgol, nagpaliwanag siya, hindi po. Nag-aalala lang po ako para kay inay. Hindi ko pa po kayo nakitang kumain. Naisip ko po baka magutom kayo, kaya sinubukan ko pong ibahagi ang pagkain ko sa inyo. Pasensya na po, inay. Nang makita ang kumikinang na mga luha ng anak, nagsimulang sisihin ni inay ni Chonbok ang sarili dahil nagalit siya sa bata. Nanginginig ang kanyang kamay, akmang susulat muli ng ilang salita sa palad ni Chonbok. Balak na sana niyang magtapat sa bata. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, biglang nagdugo ang ilong ni Chonbok. Ang sariwang dugo na tumulo ay agad na nagpasiklab sa nakakatakot na uhaw sa dugo ng isang zombie. Nang makita ni Gondon ang anak, nakatayo itong tulala sa silid, mag-isa. Walang tigil ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ilong. Chonbok, lumabas ba si inay? Opo. Nagmamadali po siyang umalis. Teka, nagdudugo ang ilong mo. Habang si Gondon ay nasa bahay at ginagamot ang anak, si inay ni Chonbok naman ay sumugod sa madugong mundo sa labas, walang tigil na pumapatay ng kanyang mga kauri. Ang paraan niya ng pag-atake ay sobrang brutal at nakakatakot, higit pa sa kanyang karaniwang pangangaso. Gusto sanang pagpira-pirasuhin ni inay ni Chonbok ang katawan ng kalaban para mapakalma ang uhaw sa dugo sa kanyang kalooban. Labis siyang nahihirapan sa pagitan ng dalawang pag-iisip. Sa isang banda, siya ang ina ng bata. Sa kabilang banda, mukhang masarap siya. Kahit gaano kalaki ang kanyang pagmamahal, ang katotohanan ay 7 taon ng halimaw si inay ni Chonbok, at nagising ang kanyang likas na ugali nang maamoy niya ang sariwang dugo ng kanyang anak. Pinilit niyang manatiling matino, pinaaalalahanan ang sarili na nabubuhay siya para protektahan ang anak, hindi niya maaaring kainin ang sariling pamilya. Ngunit sa kabilang banda, hirap siyang pigilan ang matamis na amoy ng dugo at ang sariwa at malambot na laman ng kanyang anak. Gusto niyang kainin ang bata. Labis na nagdurusa si inay ni Chonbok. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang ulo.
Hanggang hating gabi lang siya nakalma para makauwi. Ang kawalan ng kontrol kanina ay nagpahirap sa kanya at hindi siya makatulog. Ang pangyayaring ito ay nagpaalala rin sa kanya na mula ngayon, kailangan niyang maging mas maingat kahit sa harap ng sariling anak. Matulog ka ng mahimbing, Chonbok. Poprotektahan ka ni Inay habang buhay. Matapos ang isang mapayapang gabi, maagang gumising si Gondon at naghanda para sa kanyang susunod na pangangaso. Umaasang makakakuha rin ng ilang kapaki-pakinabang na bagay ngayon. Bago umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan ang anak na huwag gisingin ang ina dahil ang mga zombie na tulad niya ay kailangang matulog sa umaga. Pagsara pa lang ng pinto ng bahay, isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chonbok. Matagal na niyang pinaplano ang paglabas at ngayon ang perpektong pagkakataon. Si tatay ay nangangaso at si inay ay mahimbing pang natutulog. Nagsuot si Chonbok ng maliit na backpack, may dalang maliit na pala at masiglang lumabas ng bahay. Ang wasak na tanawin ng buhay sa labas ng apartment ay tila hindi nakakatakot sa bata. Sa halip, si Chonbok ay masiglang naglibot at nag-eksplora. Tuwing may makikitang kakaiba, hihinto siya at sisiyasatin itong mabuti. Ginaya niya ang kanyang ama, gusto rin niyang makahanap ng magagandang bagay o masasarap na pagkain. Ang maliliit na kamay ni Chonbok ay napakasipag, walang tigil sa paghukay. At talagang ang nagkaroon siya ng unang ani ng makahukay ng 3 candy na hindi pa nabubuksan. Habang tinitingnan ang 3 maliliit na candy sa kanyang kamay, nagsimulang isipin ng bata ang isang masayang eksena ng pamilyang may 3 miyembro, lahat ay may bahagi at tiyak na pupurihin siya ng kanyang mga magulang. Sa pag-iisip pa lang nito, hindi na napigilan ni Chonbok na ngumiti ng abot tenga. Hindi, dapat bigyan ko rin si Ate Ira ng isa. Sana magustuhan niya. Masayang tumakbo si Chonbok, umaasang makakakuha pa ng iba. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, sinusubaybayan na pala siya ng 2 hindi kilalang tao. May dala silang armas, at ang tingin nila kay Chonbok ay tila hindi pala kaibigan. 70% ang tsansang may masama silang balak sa bata. Ang swerte naman natin ngayon, hindi ko akalaing makakakita tayo ng bata rito. Baka kasama niya ang mga magulang niya, ano? Kung ganon, makakapagnegosasyon tayo ng malaking ransom. Kailangang mahuli natin ang batang iyan sa anumang paraan. Pero paano kung iniwan na siya ng mga magulang niya? O kung ulila na siya? Kung ganon, kukunin natin lahat ng gamit niya. Ang kitid ng utak mo, tanga. Tumawa ang isa pang babae. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala ng pagkatao. Ang mga batang tulad ni Chonbok ay napakabihira sa mundong naging impyerno na ito. At pinaplano ng babae na ibenta ang bata sa isang tribong kumakain ng tao sa mataas na halaga. Ang sariwa, bata, at malambot na laman ng bata ay magiging isang kalakal na hindi matatanggihan ng mga baliw na adik sa laman ng tao. Nang maisip ito, isa-isang sinundan ng 2 si Chonbok. Hindi man lang sila nag-ingat na huwag marinig ang kanilang mga yapak, dahil inakala nilang ang isang maliit na batang tulad niya ay hindi makakalaban. Pareho silang may hawak na armas. Kung mahuhuli si Chonbok, imposible siyang makalaban. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ng 2 kidnapper ang nangyari. Dahil may pangatlong taong lumitaw, kung isasama si Chonbok, pang-4. Ang taong ito ay misteryoso ang kilos, hindi gumagawa ng ingay kapag naglalakad, at may hawak na maliit na palakol. Habang nakatuon ang tingin ng 2 kay Chonbok, biglang umatake ang misteryosong tao mula sa likuran, agad na pinatumba ang lalaking nakamaskara. Ang natirang babae ay natulala ng 2 segundo, tinitingnan ang kasama sa lupa, tapos ang salarin. Sino kang halimaw ka? Hindi ka pa namin nakikita dati. Kilala mo ba kami? Tanong ng babae, ngunit wala siyang natanggap na sagot mula sa kalaban. Nakita lang niya itong dahan-dahang lumalapit. Naramdaman ng babae ang napakatinding uhaw sa dugo na nagmumula rito. Hindi na kailangang hulaan, alam niyang seryosong balak siyang patayin ng kalaban. Teka, ikaw ba ang tagapag-alaga ng batang yan? Pero kita mo naman, wala pa kaming ginagawa sa kanya. Ah, bahala na. Nakakuha na ako ng sapat na oras. Hawakan mo siya ng mahigpit. Biglang tumaas ang tono ng boses ng babae sa dulo. Inakala ng misteryosong tao na mayroon pang nakaambush sa likuran. Likas siyang lumingon. Sinamantala ang pagkakataon, sumugod ang babae dala ang armas, gustong isang tama lang ay mapatumba na agad ang kalaban. Ngunit hindi niya inaasahan na bago pa man niya maihampas ang kanyang pamalong may pako, naputol na ang kanyang lalamunan. At ganoon na lang, nakasama na niya ang lalaking nakamaskara sa kabilang buhay. Ang labanang ito ay gumawa ng hindi kaunting ingay. Tanging ang mga bingi lang ang hindi makakapansin. At normal naman ang pandinig ni Chonbok, kaya maaga niyang naramdaman na may hindi tama. Nagtago siya sa isang sulok. Nakakalungkot lang, palakas ng palakas ang mga yabag ng matanda.
Sa huli, natagpuan si Chonbok na misteryosong tao. Nahanap na kita. Isang segundo lang ang nakalipas, si Chonbok ay hirap na hirap huminga sa kaba. Ngunit matapos marinig ang boses na ito, agad na lumuwag ang kanyang mukha. Era, bakit ka nandito? Hindi pa man nakakasagot si Era, isang pangit na zombie ang lumitaw. Kinailangan niyang isantabi muna ang pakikipag-usap sa ikapatid para harapin muna ang panganib. Matapos, lumingon si Era at binigyan si Chonbok ng napakaseryosong tingin. Sinabihan na kita, di ba? Bago pumasok sa madidilim na lugar, kailangan mong suriin ng mabuti. At bakit ka nandito sa labas? Ang nanay mo di. Umubo-ubo si Chonbok at hindi sumagot, ngunit sa isang tingin lang ni Era, alam na niyang tumakas ang bata. At dahil doon, hindi siya nagdalawang isip na bigyan ito ng malaking bukol sa ulo. Dinala ni Era si Chonbok pabalik. Habang naglalakad, pinabasa niya rito ng malakas ang mga batas na isinulat niya dati. Yakap-yakap ni Chonbok ang namamagang bukol sa ulo, mukhang hindi sang-ayon at sinimulang ulitin ang mga batas ni Era. Unang batas, suriin bago pumasok sa madidilim na lugar kung may mga halimaw o kalaban. Pangalawang batas, magdala ng flashlight o armas. Pangatlong batas, huwag pumunta sa mga lugar na may kakaibang ingay. Pang-apat na batas, huwag sumama sa mga estranghero maliban kina tatay, nanay at ate, Ra. Huling batas, huwag lumabas mag-isa. Malinaw na naaalala niya lahat, ngunit sinadya niyang labagin ang lahat ng tuntunin, kaya si Era ay parehong walang magawa at nainis. Nang pagalitan ni Era, na nahimik lang si Chonbok, ipinapakita ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng pagsimangot. Ngunit alam din ng bata na gusto lang ni Era ang ikabubuti niya. Halos 1 taon ko nang sinasabi sa'yo to, kailangan mong sundin ang mga batas na ito hanggang sa lumaki ka. Higit sa lahat, maaari kang mapahamak ng malaki kung masundan ka ng masasamang tao. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Kung hindi, hindi. Nanginginig na sagot ni Chonbok, pinutol ang sinasabi ni Era, na lalong ikinagalit nito. Ano nang sabi mo? Nilunok ni Chonbok ang kanyang laway. Ang galit ni Ate Era ay isang napakatinding bagay para sa bata. Kahit nanginginig ang maliit niyang kamay na nakahawak sa kamay ni Era, sinubukan pa rin ni Chonbok na ipaliwanag ang kanyang ginawa. Alam ko po ang lugar na to, kaya walang mangyayari. Saka, malaki na po ako ngayon kaya ayos lang pong lumabas. Sapat na po akong malaki para lumabas, kaya hindi niyo na po mapipigilan si Chonbok. Tiningnan ni Era ang batang kasing tangkad lang ng 3 sibuyas na nagbibigay ng napakatapang na argumento. Hindi siya natawa, lalo lang siyang nainis. Ang anyo ni Era ay mabilis na nagpabagsak sa matatapang na argumento ni Chonbok. Akala pa ng bata ay mapapalo na naman siya sa puwit, nang biglang nagsalita si Era, sige. Dahil malaki ka na, gawin mo ang kahit anong gusto mo. Ang reaksyong ito ni Era ay ganap na hindi inaasahan ni Chonbok. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Dinagdagan pa ni Era na dahil malaki na si Chonbok, dadalhin niya ito sa lugar na madalas puntahan ng mga matatanda. Pagkarinig pa lang sa salitang matatanda, kumislap na parang bituin ang mga mata ni Chonbok. Akala niya ay dadalhin siya sa isang napakagandang lugar, ngunit inihagis siya ni Era sa isang madilim na espasyo. Sobrang dilim na hindi man lang makita ni Chonbok ang sarili niyang mga daliri. Bukod sa madilim, mabaho pa ang lugar. Agad na nagbago ang ugali ni Chonbok. Sinabi niyang gusto na niyang umuwi, nakakatakot daw doon. Ngunit paglingon niya, wala na si Era. Kahit naririnig pa niya ang boses nito, hindi niya maramdaman ang presensya nito sa tabi niya. Nagsimulang matakot si Chonbok. Ate Era, wag mo na akong biruin. Natatakot ako. Sabi mo gusto mong pumunta rito, di ba? Malaki ka na, kaya hindi ka na natatakot, tama? Nakalimutan kong sabihin sa'yo to, pero gustong-gusto ng mga halimaw ang mga madidilim na lugar na tulad nito. At pumupunta pa rin dito ang mga matatanda dahil makakakuha sila ng mahahalagang bagay. Kaya naman, laging puno ng madugong labanan ang lugar na to. Habang nagsasalita si Era, lalong nagsitayuan ang mga balahibo ni Chonbok sa takot. Ang madilim na espasyo na naglilimita sa kanyang paningin ay lalong nagpatalas sa kanyang pandinig. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may narinig siyang kung ano sa harap niya. Likas siyang umatras, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas. Ang kanyang palad ay dumapo sa isang malagkit at mabahong likido. Nang ilapit niya ito, nalaman niyang dugo pala iyon. Wala pa akong nakitang matanda na nakalabas dito ng buhay, dagdag pa ni Era. Sa sandaling iyon, gumuho na ang huling depensa ni Chonbok. Agad siyang humagulgol, humihingi ng tawad kay Era at nagmamakaawang ilabas na siya. Sinabi niyang ayaw na niyang maging matanda, gusto na lang niyang umuwi. Sa dilim, walang tigil ang pag-ungol. Natakot si Chonbok nang husto na nanigas ang kanyang mga kamay at paa.
Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga luhang walang tigil sa pagpatak. Ang paraan ng pagtuturo ni Era ay medyo marahas nga, ngunit nakatulong ito kay Chonbok na mailarawan ng malinaw ang impyernong araw-araw na pinupuntahan ng kanyang mga magulang para maghanap ng pagkain. Kasabay nito, natanto niya kung gaano kapanganib ang kanyang pagtakas sa bahay. Walang magawa si Chonbok kundi yakapin ng mahigpit ang kanyang mga tainga, pinipigilan ang mga ungol na marinig. Umiyak siya hanggang sa halos maubusan ng boses, hindi akalaing magagawa sa kanya ni Era ang ganoon. Sa sandaling akala ni Chonbok ay talagang iniwan na siya doon, muling umalinggaw ang boses ni Era. Nakakatakot, di ba? Madilim, mabaho at gusto mo nang umuwi. Tandaan mong mabuti, ito ang lugar na madalas puntahan ng mga matatanda. Sa totoo lang, kahit sila ay takot pumunta rito, pero wala silang ibang pagpipilian para mabuhay. Kailangan mong tandaan ang nakita mo ngayon at huwag na itong ulitin pa. Lumitaw si Era sa harap ng bata na parang isang Diyosang tagapagligtas at iniabot ang kamay. Hindi na nag-isip pa si Chonbok, agad siyang kumapit dito, na para bang natatakot na maiwan muli. Magkahawak kamay silang umalis, iniwan ang nakakatakot na ungol ng mga zombie sa likuran. Inihatid ni Era si Chonbok hanggang sa harap ng bakuran ng gusali, ngunit hindi niya ito inihatid sa silid. Ang totoo, hindi pa alam ng mga magulang ni Chonbok ang tungkol sa pagkakaroon ni Era. Kahit maraming beses nang gustong ikwento ni Chonbok ang tungkol sa kanya sa mga ito, palaging tumatanggi si Era. Sikreto lang iyon nilang dalawa. Pinunasan ni Chonbok ang kanyang sipon. Nang makitang paalis na si Era, bigla siyang may naalala. Ate Era, halika rito at umupo ka muna. Akala ni Era ay may ibibigay ang bata sa kanya. Lumuhod siya gamit ang isang paa para magkapantay ang kanilang tingin. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos noon, gagamitin ni Chonbok ang lahat ng lakas para suntukin siya sa noo, habang walang tigil sa pagreklamo na iyon daw ang ganti dahil pinaiyak siya nito. Natulala si Era ng ilang segundo dahil sa biglaang atake na wala namang gaanong epekto. Pagkatapos noon, iniabot ni Chonbok ang kanyang palad. Sa loob nito ay isang kulay rosas na candy. Para sa'yo, ako mismo ang nakahanap niyan. Akyat na ako sa bahay. Hanggang sa muli, ate. Habang pinagmamasdan ang maliit na anyo ni Chonbok na unti-unting nawawala, matagal na tinitigan ni Era ang candy. Pagkatapos ay bigla siyang napangiti. Mas malakas ang suntok niya kaysa sa inaasahan ko. Mukhang ang batang ito, sa ilang taon pa, ay magiging isang malakas na babae. Bumalik si Chonbok sa harap ng kanilang bahay, pilit na tumitingkaayad para maabot ang doorknob. At bigla, may napansin na naman siyang kakaiba. Anong nangyari sa daliri ko? Ang ugnayan ni Chonbok at Era ay nagsimula noong isang taglamig na puno ng nyebe. Noong panahong iyon, kasama ng bata ang kanyang mga magulang sa labas para maghanap ng ilang kapaki-pakinabang na bagay. Pagkatapos, aksidente niyang nakita si Era na nakaupo sa isang sulok ng pader, pagod na hindi na makagalaw. Puno ng nyebe ang kanyang ulo at balikat. Si Chonbok, na inosente pa noon, ay walang kamalay-malay sa pag-iingat sa mga estranghero. Dagdag pa, ang gusgusing anyo ni Era ay napakaawa-awa. Ito ang nag-udyok sa bata na lumapit at tanungin siya ng ilang bagay. Ngunit ang ugali ni Era noon ay napakasungit, gusto lang niyang paalisin agad si Chonbok. Hindi lang niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang batang hindi marunong mahiya. Kahit pinaalis na ni Era, pilit pa ring nanatili si Chonbok. Kusa pa niyang hinawakan ang namumulang kamay ni Era at walang tigil na hinipan para painitin ito. Hindi mataas ang pasensya ni Era. Ang isa pa niyang kamay ay nakaamba na, handang ihagi si Chonbok anumang oras. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ng bata ang duguan na kamay ni Era at idinikit sa kanyang pisngi. Ang inosenteng ngiti ay hindi maitago. Mas mainit na ang kamay mo, di ba po? Painitin ko po ang kamay niyo, ha? Ang kamay na iyon ni Era ay sa wakas huminto, nakabitin sa ere. At noong sandaling iyon, isang patak ng luha ang tahimik na dumaloy. Dito nagtatapos ang mga alaala ni Era. Hindi rin niya alam na pagka-uwi sa bahay, ang dulo ng daliri ni Chonbok ay biglang naging kulay itim na lila. Ngunit ang pangyayaring ito ay labis na nagpaalala sa mga magulang ng bata. Noong araw ding iyon, lumabas sila at halos hinalughog ang lahat ng botika sa lugar para lang makahanap ng anumang makakatulong sa kanilang anak. Ang kalangitan ngayon ay natatakpan ng madidilim na ulap, hindi makita ang liwanag ng araw, kaya ang mga halimaw ay muling malayang nakakalabas na parang gabi pa rin. Si Gondon at si inay ni Chonbok ay na-isolate sa isang gumuhong botika, ngunit hindi iyon gaanong ikinabahala ng babaeng zombie kumpara sa daliri ng kanyang anak. Gusto sanang pagpahingahin ni Gondon ang asawa,
Ngunit pagbanggit pa lang ng salitang ipahinga, nakita na niyang nagsimulang manginig ang balikat ni inay ni Chonbok. Paano ko magagawa yan? Paano ako makakapagpahinga ngayong alam ko na kung anong nangyari sa daliri ni Chonbok? Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Ano nang dapat kong gawin? Sunod-sunod na tanong ang bumabagabag kay inay ni Chonbok, halos sumabog na ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung magagamot ba niya ang bata at walang tigil siyang naninisi sa sarili. Inay ni Chonbok, wag mo namang sisihin ang sarili mo ng ganyan. Siguradong may paraan pa tayong mahahanap. Magpahinga ka muna, kahit saglit lang, pilit siyang inaalo ni Gondon, ngunit walang epekto. Walang tigil sa pag-iling si inay ni Chonbok dahil pakiramdam niya, sa bawat minutong dagdag niyang pahinga, lalong daranas ng sakit si Chonbok. Labis na nalulungkot si Gondon, ngunit alam niyang kailangan nilang itigil ito. Ang paglilibot sa lugar ay wala ng pag-asa, dahil wala ng gamot o medical supplies doon, kahit na hinalughog na nila ang lahat ng ospital at botika. Nasasayang lang ang oras nilang dalawa. Sa halip, gusto ni Gondon na pumunta sa T-Village of Hope. Narinig niya na mayroong isang napakagaling na doktor doon. Sa ganitong sitwasyon, iyon na ang huling pag-asa nilang dalawa. Ang problema lang, kung gusto nilang makapasok sa nayong iyon, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Tumatanggap lang sila ng mga bagay na kapakipakinabang at may mataas na halaga. Ngunit sa kasalukuyan, wala silang anumang ganoon. Habang si Gondon ay namomroblema kung paano lulutasin ang problemang ito, biglang may isinulat si inay ni Chonbok sa kanyang palad. Sinabi niyang pupunta siya sa Prison Village. Pagkaalam pa lang sa iniisip ng asawa, napasigaw si Gondon. Baliw ka ba? Pugad talaga iyon ng mga halimaw. Kahit para sa'yo, mapanganib pa rin yun. Magiging ayos lang ako. Walang kwenta ang mga halimaw na iyon sa akin. Patuloy na isinulat ni inay ni Chonbok sa palad ni Gondon. At kahit gaano pa kapanganib ang Prison Village, para sa kanya, sulit pa ring isugal ang lahat doon. Dahil napaligiran na ng mga zombie ang nayon, kaya ang mga supply doon ay buo pa. Sa pagkakataong ito, gustong pumunta ni inay ni Chonbok ng mag-isa, dahil nakapunta na siya roon dati kaya pamilyar na siya sa daan. Kabaligtaran naman si Gondon na hindi pa nakakatapak sa Prison Village, at isa pa siyang tao na hindi kasing laki ng kanyang asawa sa pakikipaglaban. Kahit na sumama pa siya, baka pabigat lang siya. Naiintindihan iyon ni Gondon, ngunit ayaw niya talagang pumunta si inay ni Chonbok sa Prison Village, dahil kapag nakapasok na siya roon, malaki ang posibilidad na makaharap niya ang pinuno ng piitan, isang nakakatakot na halimaw na may 3 mata. Matapos ang ilang sandaling pangumbinsi, sa wakas ay matagumpay na nahikayat ni inay ni Chonbok si Gondon na manatili sa bahay para bantayan si Chonbok. Pero kailangan mong mangakong babalik kang ligtas, sabi ni Gondon habang sinisimulang halungkatin ang backpack. Gusto niyang bigyan si inay ni Chonbok ng flashlight at ilang iba pang gamit para madagdagan ang sansa nitong mabuhay. Ngunit pagbukas pa lang ng backpack, natigilan sila ng ilang sandali sa kanilang nakita. Dahil ang kanilang anak na si Chonbok ay mahimbing na natutulog sa loob. Pagmulat pa lang ni Chonbok, agad niyang nasalubong ang nakakatakot na tingin ng kanyang ina. Hindi pa man siya nakakapagsalita, muli na naman siyang nakatanggap ng batok sa ulo. Ngayon, si Gondon naman ang nagalit. Sigurado siyang hindi bababa sa isang beses niyang pinaalalahanan ang bata na kailangan nitong manatili sa bahay ngayon dahil kapag lumitaw ang madidilim na ulap, kahit umaga pa, malayang nakakagala ang mga halimaw sa labas. Paano kung may masamang nangyari sa'yo, ha? Hindi ka ba nagtitiwala sa mga magulang mo? Kung ganon, bakit hindi ka nalang lumabas at mabuhay mag-isa, ha? Hindi pa natatagalan mula ng sermunan siya ni Era. Ngayon naman ay mga magulang na niya ang nagagalit sa kanya. Walang ibang nagawa si Chonbok kundi lumuhod, yumuko ng mababa, at itaas ang 2 kamay sa ibabaw ng ulo bilang pag-amin sa kasalanan. Nagsilbing tagasalin si Gondon, patuloy na ipinapasa ang magagandang salita ni inay ni Chonbok sa bata. Siya mismo ay galit na galit, ngunit ang pagtuturo sa bata sa isang lugar na hindi ligtas tulad nito ay hindi magandang ideya. Kaya pagkatapos ng isang mahabang sermon, pinayuhan ni inay ni Chonbok si Gondon na iuwi na ang bata. Samantala, siya ay magsisimula na sa kanyang paglalakbay patungo sa Prison Village ng mag-isa. Nang makita ni Chonbok na naghihiwalay na sila ng landas, nagsimula siyang mataranta. Natatakot ang bata na galit pa rin sa kanya ang ina, kaya isinugal niya ang lahat at kumapit sa damit nito. Inay, saan ka pupunta? Gusto kong sumama sayo. Lumingon si inay ni Chonbok at umuwal lang ng ilang beses. Agad na tumakbo si Gondon para hilahin ang anak, ngunit ang batang ito ay mas makapit pa sa linta. Marahil, matapos turuan ng leksyon ni Era,
malalim na niyang naunawaan kung gaano kapanganib ang lugar na pupuntahan ng kanyang ina. At ang pinakamahalaga, ang ina ng bata ay pupunta roon dahil sa kanya. Ayaw ni Chonbok na isugal ng ina ang buhay nito dahil sa kanya. Gusto lang ng bata na umuwi silang tatlo, magkakasama at kumain. Dahil alam ang ugali ng anak na palaiyak, hindi rin nagtagal si inay ni Chonbok, natatakot na matalo siya ng mga luha nito. Nang humiwalay siya ng damit, walang tigil sa pag-iyak si Chonbok sa likuran. Kung hindi lang siya pinigilan ni Gondon, malamang ay tumakbo na rin ito para sundan ang ina. Alam mo kung gaano kalakas si inay, kaya wag kang mag-alala, ha? Babalik din agad si inay sa ating dalawa, pag-alo ni Gondon sa anak. Pero kailangan pumunta ni inay doon dahil sa akin. Ayokong mapahamak si inay. Magtiwala ka kay inay. Babalik din agad siya sa atin. Sa ngayon, uwi na muna tayo. Balak sanang ihatid ni Gondon ang anak pa uwi, ngunit sa sandaling iyon, biglang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan. Walang magawa, pinagsabihan na lang ni Gondon ang anak na manatili sa kinatatayuan habang naghahanap siya ng lugar para dumumi. Ngunit hindi niya inaasahan na ang anak na kanina lang ay opo ng opo, ay agad ding nawala pagkaalis niya. Si Chonbok ay hindi makalimutan ang madilim na espasyo na ipinaramdam sa kanya ni Era noong isang araw, at ayaw niyang danasin ng ina ang ganoong paghihirap. Sa panig naman ng ina, hindi rin siya komportable ngayon. Ang imahe ng anak na kumakapit sa kanyang damit, umiiyak at nagmamakaawang huwag siyang umalis, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, hindi niya ito maiwaksi. Nakihalubilo si inay ni Chonbok sa gitna ng kawan ng mga halimaw. Ngunit dahil kauri niya sila, hindi sila nagwala. Dapat sana ay ganoon lang kadali ang pagpunta niya sa prison village. Ngunit bigla, ang lahat ng atensyon ng mga zombie ay napunta sa isang direksyon. Likas na lumingon si inay ni Chonbok at nakita ang isang kahon ng karton na may dalawang maliit na butas sa gilid, nasa likuran niya mismo. Ang bango. Pagkain ba yan? Nag-uusap ang mga halimaw sa wikang halimaw lang ang nakakaintindi. Si inay ni Chonbok naman, bahagyang nahulaan na mayroong hindi tama. Sa sandaling iyon, mula sa loob ng kahon ng karton, nagsimulang marinig ang mga peking ungol. Malinaw na isang tao ang pilit na ginagaya ang ungol ng mga halimaw, ngunit hindi alam kung paano ito gawin ng tama. Matapos makumpirma na sariwang laman niya ang nasa loob, sabay-sabay na sumugod ang mga zombie para umatake, gusto sanang pagpira-pirasuhin ang nasa loob at paghasyan. Ngunit nang punitin nila ang kahon, mga retaso lang ng papel ang kanilang natagpuan. Si Chonbok na nasa loob noon ay matagal nang napulupot ng galamay ng kanyang ina at itinaas. Nahulog ang bata sa kandungan ng ina, at ang ina naman ay nakatayo sa gitna ng pinalilibutan ng mga halimaw. Ang plano niyang pumunta sa prison village ay agad na naisantabi. Dahil ngayon, kailangan niyang bitbitin ang hipabigat na ito para makatakas muna sa kawan ng mga halimaw. Chonbok, kailan ka ba matututo? Bakit mo na naman ako sinundan? At nasaan na ang tatay mo? Ginugulo mo si inay. Napakarami ng mga zombie na pumapaligid sa kanila. Si inay ni Chonbok, habang nakikipaglaban, ay kailangan ding protektahan ang anak ng ligtas, kaya medyo nahihirapan siya. Gayunpaman, desidido siyang hindi hahayaang masaktan ang anak kahit kaunti. At tila naantig din ang langit sa puso ng inang ito. Patunay, nang unti-unti na siyang nanghihina, dahan-dahang gumalaw ang madidilim na ulap sa langit. Ang mahinang sikat ng araw ay tumama, nagpabagal sa kilos ng mga zombie. Marami pa ang nawalan ng kakayahang lumaban. Ang problema lang, ang gusali sa harap nila ngayon ay puno ng mga halimaw. Ang pagbabalik kay Chonbok doon ay hindi na ligtas na pagpipilian. Kaya nagpa siya ang ina na yakapin ang anak at tumakbo diretso sa gitnang piitan sa prison village. Sinamantala niya ang pagkakataong mabagal ang mga zombie, niyakap ang anak at tumakas. Ngunit habang nasa daan, nagasgasan siya ng matutulis na kuko ng isa pang zombie. Tumalsik ang sariwang dugo na parang paputok. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Chonbok at napasigaw, "Inay." Tiniis ni inay ni Chonbok ang sakit. Sa totoo lang, dahil naging halimaw na siya, hindi na gaanong mahalaga ang sakit. Ang problema lang, nakuha ng zombie na iyon ang kanyang kahinaan, dahil yakap niya ang anak, hindi siya makaganti. Kaya patuloy itong dumidikit at walang tigil na umaatake. Ang likod ni inay ni Chonbok ngayon ay puno na ng mga sugat, at huminto lang iyon nang ang zombie sa likuran ay tinamaan ng palakol sa ulo at bumagsak. Bahagyang lumingon si inay ni Chonbok, hindi maitago ang pagkagulat.
Ngunit wala siyang oras para isipin kung saan nanggaling ang palakol na iyon dahil ito ang napakagandang pagkakataon para silang mag-ina na tumakbo pababa sa piitan para pansamantalang maging ligtas. Si Gondon ay humihingal habang pinagmamasdan ang mag-inang pumapasok sa piitan. Ang mga sigaw ng zombie ay walang tigil na umaalingaw mula sa loob. Mayroong tumatawag sa kanyang pumasok, mayroong nagyayayang uminom sila, at may isa namang nagtatanong kung ano ang trabaho ng nanay ni Gondon. Kinagat ni Gondon ang kanyang ngipin, sinisisi ang sarili sa katangahan. Niyakap ni Gondon ang ulo at napaluhod. Talagang tanga, hindi ko sana iniwan ang bata mag-isa para lang dumumi. Paano ko naiwala ang anak ko dahil lang sa pagdumi? Samantala, ang palakol sa ulo ng zombie ay hinugot ni Era. Dahan-dahan siyang lumapit habang si Gondon ay nagsisisi pa rin at sinisisi ang sarili. Iniisip na wala na siyang karapatang mabuhay. Biglang napansin niya ang anino sa ibaba. Mabilis na lumingon si Gondon. Nagulat siya nang makita si Era na nakatayo sa likuran niya. Nagulat si Gondon at agad na sumigaw, tinatanong kung sino siya. Ngunit ang sagot ay ang pagwagayway ni Era ng palakol sa mukha niya. Binaliwala niya ang mga tanong at patuloy na hinampas si Gondon. Lipat ang eksena sa mag-ina. Kinukumbinsi ni inay ni Chonbok ang sarili na isa siyang ina. Agad niyang tinanong ang bata, bakit mo ako sinundan? Kailan ka ba matututo, ha? Sinabi ko nang mapanganib sa labas. Hinawakan niya ang mga kamay ng bata, naaawa, at isinulat ang bawat salita sa palad nito. Sinabihan na kitang manatili kay tatay. Hindi ka pa nga magaling. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala para sa'yo? Kung ulitin mo to, mapapahamak ka ng malaki. Sinubukan niyang iparating ang kanyang iniisip kay Chonbok. Biglang natigilan si inay ni Chonbok, nagulat nang makitang hinawakan ng bata ang kanyang kamay at nagsulat sa palad nito, na para bang sinasabing natatakot siya. Agad na nagtaka si inay ni Chonbok, nag-iisip kung ano ang dahilan. Ipinaliwanag ng bata, ayokong makitang masaktan si inay. Natatakot po ako. Kahit hindi niyo po sinasabi sa akin, alam ko pong ginagawa niyo ni tatay ang lahat para kay Chonbok. Dito, nagsimulang maalala ng bata ang mga araw bago niya mismo nakita ang kanyang mga magulang na nasasaktan. Sinubukan nilang gamutin ang mga sugat ng isa't isa, kasabay ng mga salita ng pagpapalakas ng loob. Nanginginig na isinulat ng bata ang bawat salita, alam ko pong nahihirapan si inay. Ayoko na pong mahirapan pa kayo, inay. Hayaan niyo po akong tulungan kayong gumaan ang pakiramdam kapag nasasaktan kayo. Ang mga luha ni Chonbok ay kanina pa tumutulo, kaya sasamahan ko po si inay. Tiningnan ni inay ni Chonbok ang anak na may halong pagkagulat. Pagkatapos, naantig siya. Napabuntong hininga na lang siya. Niyakap ni inay ni Chonbok ang bata. Ang kulit ng batang to. Pagkaraan ng ilang sandali, patuloy na dumarating ang mga zombie. Pumasok siya sa gitna ng kawan, sumisenyas, konting tiis na lang. Naiintindihan mo, pangako, poprotektahan ka ni inay. Kumislap ang determinasyon sa kanyang mga mata, hanggang sa makalabas tayo rito. Naglakad si inay ni Chonbok sa gitna ng mga zombie, pilit na itinatago ang anak. Pala, si Chonbok ay nasa ilalim ng kanyang damit, mahigpit na nakayakap sa tiyan ng ina. Dinaanan ni inay ni Chonbok ang bawat zombie, hinihimas ang tiyan. Buti na lang, mas madali kaysa sa inaakala ko. Makakarating tayo sa labasan sa ganitong paraan. Konting tiis pa, Chonbok. Mahinang umungol ang bata dahil sa takot. Nang makita ito, marahan siyang pinakalma. Dahan-dahan lang. Ayaw nating makabangga ng kahit sino sa kanila. Dapat tayong mag-ingat hanggat maaari. Bigla, isang halimaw na may kakaibang anyo ang biglang lumitaw sa likuran ni inay ni Chonbok. Agad siyang kinabahan, basang-basa ng pawis. Sinubukan ni inay ni Chonbok na pakalmahin ang sarili. Huwag kang mataranta. Kailangan ko lang manatiling tahimik. Hindi ko siya dapat galitin. Kung gagalaw ako, mapapahamak din si Chonbok. Ang mga kakaibang itim na tali ay dahan-dahang pumulupot sa kanyang dalawang hita. Pinulupot nito ang malaking tiyan kung saan naroon ang bata. Kitang-kita ang kaba sa mga mata ni inay ni Chonbok nang maramdaman niya ang dila ng halimaw na iyon na malapit sa kanyang likuran. Pinilit niyang hindi gumanti sa nilalang na iyon. Dahan-dahang umurong ang dila ng halimaw. Naisip niya, ayos na. Unti-unti nang lumuluwag. Kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon. Bigla, ang nilalang na iyon ay tila may pag-iisip ng tao at tumawa ng malakas. Walang silbi ang pagsisikap mo. Nang marinig iyon, kinabahan si inay ni Chonbok. Mabilis siyang lumingon sa likuran para tingnan. Ngunit napansin niyang ilang walang malay na zombie lang ang nasa likuran niya. Labis na nagtaka si inay ni Chonbok. Nawala na siya. Kailan pa? Ano iyon? Lumingalinga siya sa paligid. Paano siya nawala sa isang iglap lang? Ano nang nangyari? Hindi. Kailangan kong kumalma.
Wala na siya. Kaya kailangan kong mag-focus sa pagtakas dito. Pinakalma niya ang sarili, tinukoy ang labasan. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang kamay ang tumambad sa mata ni inay ni Chonbok. Tulala siyang tumingala, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Agad na humampas pababa ang kamay na iyon para umatake, ngunit mabilis na nakaiwas si inay ni Chonbok. Pinagmasdan niya ang nangyari, hindi maintindihan kung ano ang naganap. Hindi pa roon natapos, sabay-sabay na hinawakan ng dambuhalang kamay ang maraming zombie papunta sa dilim. Agad niyang naintindihan, iyon ang pinuno ng piitan na ito. Mabilis na lumitaw ang isa pang kamay at sumugod paharap. Nang mapansin ang panganib, nakihalubilo si inay ni Chonbok sa mga zombie para tumakas. Lintik, dahil sa mga halimaw na to, ang hirap kumilos. Kailangan kong makaalis agad dito. Nag-aalala niyang hinigpitan ang hawak sa anak sa loob ng kanyang damit. Hindi pwede, Chonbok. Ang dambuhalang kamay ng pinuno ng piitan ay walang pag-aalinlangang umabot, sumipa. Hindi na kasing swerte ng dati, sa pagkakataong ito, nahuli na siya. Hindi pa roon natapos, tumalsik pa si Chonbok palabas at tuluyang nahiwalay sa ina. Nang matauhan ang bata, agad siyang nataranta at tumingin kung nasaan ang ina. Ang pagmamahal ng ina at anak ay laging isang bagay na lumalampas sa lahat ng pagsubok. Si inay ni Chonbok, kahit nahihirapan sa dambuhalang kamay, ay pilit pa ring ipinaparating sa anak, Chonbok, makinig ka kay inay. Nang marinig ang mga salitang ito sa ganoong kalagayan, hindi na napigilan ng bata ang pag-iyak. Sa huli, si inay ni Chonbok, na para bang ginamit ang lahat ng lakas, ay sumigaw, sinasabihan ang anak na tumakbo na. Si Chonbok, na nangingilid ang luha, ay nanginginig, ayaw siyang iwan. Ngunit kinailangan niyang sundin ang ina, lumingon, at si Chonbok, na may mga luhang tumutulo, ay mabilis na tumakbo patungo sa liwanag. Sa loob ng dilim, ang mga kakaibang mata ng pinuno ng piitan ay tila kumikinang. Mahigpit niyang pinisil ang zombie na nasa kanyang palad, kahit pa ito'y sumisigaw ng malakas. Sinubukan ni inay ni Chonbok na pumiglas para makatakas. Nagpumilit siya ng husto na lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamay. Ipinakita ni inay ni Chonbok ang kanyang matutulis na ngipin, basang-basa na ng pawis ang kanyang mukha. Nag-focus siya hanggat maaari para ipunin ang lakas sa kanyang kamay. Ang mukha ni inay ni Chonbok ay puno ng galit, habang ang bibig ay nagmumura, hayop ka. Bakit hindi mo ako pakawalan? Malakas niyang sinuntok ang dambuhalang kamay ng pinuno ng piitan. Walang emosyon ang mukha nito, bahagya lang kumibot ang isang mata. Agad na binitiwan ng pinuno ng piitan ang zombie na kanyang nahuli. Nanginginig ang kamay ni inay ni Chonbok. Bilisan mo, kailangan kong mahanap agad si Chonbok. Kalmado siyang lumapag sa lupa ng malumanay. Pagkatapos, si inay ni Chonbok ay lumipad na parang kidlat para hanapin ang anak. Umaasa siyang ligtas si Chonbok sa ibang lugar. Ang mga bangkay ay nakahandusay sa lupa. Isang payat na paa ang dahan-dahang humakbang. Lumapit siya sa dalawang bangkay na nakahandusay sa daan. Binaliwala sila ng pinuno ng piitan at mayabang na naglakad. Ang isip niya ngayon ay nakatuon lang sa kanyang munting anak na babae. Isang mata ng pinuno ng piitan ang kumislap ng napakakaiba. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, nasaan ka, anak? Samantala, sa ibang lugar, si Chonbok ay pilit na tumatakbo ng mabilis hanggat kaya. Ang mga tunog sa paligid ngayon ay puro yapak na lang kasabay ng paghinga ng bata. Sa likuran, biglang may isang paang lumapit, pala, ito ay isang dambuhalang bangkay. Sa likuran nito ay mga magugulong galamay. Humabol sila kay Chonbok, kahit pa umiiyak ng malakas ang bata. Marahil, dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo, napilayan si Chonbok. Hindi niya napanatili ang balance, kaya sumubsob siya paharap. Ipinakita ng bangkay ang kanyang matutulis na ngipin, lalong nagpatakot kay Chonbok. Bigla, isang ibang bangkay ang lumapit at dinurog ang mukha nito. Tumalsik ang dugo nito kung saan-saan. Nasaksihan ng bata ang lahat ng nasa harap niya. Si Chonbok ay takot na takot, wala nang magawa kundi humagulgol sa kawalan ng pag-asa. Ang ibang mga bangkay ay nakatingin lang, hindi nangahas kumibo. At ang susunod na target ng bangkay na iyon ay ang bata mismo. Nanlaki ang mga mata ni Chonbok, hindi maitago ang kaba. Hinawakan nito ang damit ng bata, bahagyang itinaas si Chonbok, pagkatapos ay biglang ibinagsak ng bangkay ang bata sa lupa. Ginamit nito ang kanyang mga kukong basang-basa ng dugo para hawakan ang katawan ni Chonbok. Sumigaw ang bata sa takot, umaasa sa kanyang puso na darating agad ang ina para tulungan siya. Natakot si Chonbok nang husto na hindi niya namalayang naihi na pala siya. Ang masamang halimaw na to ay humahabol sa akin. Natatakot ako, inay. Tumingala ang bangkay sa langit, tiningnan ang bata ng may pangmamata. Ibinuka nito ang bibig na may intensyong kainin ng buhay si Chonbok. Ngunit, natigilan ng matagal ang bangkay. Tila naramdaman nito ang panganib na papalapit. Ang mga bangkay na kanina pa nakikiusyoso ay naramdaman din ang panganib. Nagkagulo sila at tumakas, ikinagulat ng bata.
Sa sandaling iyon, si Chonbok ay tulala, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Huminga siya ng malalim para amuyin ang paligid. Mabilis na tinakpan ni Chonbok ang ilong. Anong amoy ito? Ang baho, sobrang baho. Ano iyon? Bigla, isang kamay ang lumitaw mula sa kung saan at hinawakan ang bata. Kinalagkad nito si Chonbok sa lupa, kaya nahulog ang dalawang candy mula sa kanyang bulsa. Tahimik sa paligid, tanging mga yapak lang ang naririnig. Ang anak ng pinuno ng piitan ay kinaladkad ang bata, umaasang magkakaroon siya ng kalaro. Sinubukang abutin ni Chonbok ang nahulog na candy kanina. Ngunit, kinuha pa ito ng bata. Tulala si Chonbok na lumingon sa likuran, tinitingnan ang anak ng pinuno ng piitan ng may pagtataka. Mahaba ang braso ng bata, hawak ang ninakaw na candy. Kinuha ng bata ang candy at pinagmasdan itong mabuti. Vin, ibalik mo ang candy ni na tatay at nanay. Ako mismo ang nakahanap niyan. Hindi nagsalita ang bata, tinitigan lang ito at inamoy. Biglang sumulyap ang anak ng pinuno ng piitan sa bata. Pagkatapos ay isinubo ng bata ang candy. Nang makita iyon ni Chonbok, agad siyang natigilan. Humagulgol ang bata. Iyan ang regalong inipon ko para ibigay kina tatay at nanay. Binaliwala ng anak ng pinuno ng piitan ang pag-iyak ni Chonbok at ninuya ito ng masarap. Nang makita iyon ng bata, lumipad siya at sinuntok ng malakas ang bata sa mukha. Kinurot ni Chonbok ang pisngi ng anak ng pinuno ng piitan para pilitin itong iluwa ang candy. Hindi rin nagpatalo ang bata, agad ding kinurot pabalik. Nagbugbugan sila ng ilang sandali, walang gustong magpatalo. Desidido ang bata na bawiin ang kanyang candy. Hinawakan ng bata ang ulo ni Chonbok. Hindi rin nagpatalo ang bata, agad na ibinuka ang bibig ng bata para gumanti. Walang tigil na sinuntok ni Chonbok ang mukha ng bata. Bitawan mo ako. Tanggapin mo ang kidlat na suntok ni Chonbok. Kahit duguan na ang mukha, sinubukan pa rin ng anak ng pinuno ng piitan na gumanti. Kinagat siya ng bata ng masakit sa ulo. Sa puntong ito, hindi na nakatiis ang anak ng pinuno ng piitan kaya agad itong tumakas. Namaga ang mukha ni Chonbok, kasama ang gusot na buhok dahil sa away. Kahit masakit na halos maluha, mayabang pa rin ang bata. Hindi mo ako kaya. Ang mga kending yun ay para kina tatay at nanay. Sa paligid ay mga zombie na uhaw sa laman ng tao. Tinitingnan nila si Chonbok ng may kakaibang estado. Isa sa kanila ay sumigaw ng malakas na parang natatakot sa bata. Ang mga zombie ay medyo nag-aalangan, palakad-lakad ng pasuray-suray. Biglang naramdaman ni Chonbok na kailangan niyang bumahing. Nang bumahing siya, lumingon sila at agad na tumakbo palayo. Marahang pinunasan ng bata ang ilong, tumingala at tiningnan ang mga tangang tumatakbo ng mabilis sa harap. Ang mukha ng mga zombie ay parang nakakita ng demonyo. Tumulo ang sipon ni Chonbok pagkatapos bumahing. Napansin ng bata ang isang kasuklam-suklam na amoy sa paligid. Sa likuran ay ang anak ng master ng piitan. Napansin ni Chonbok na amoy iyon ng bata. Muli silang nag-agawan dahil ang isa ay gustong umalis habang ang isa naman ay gustong makipaglaro. Pagkatapos noon, nakaramdam na naman ng kakaiba si Chonbok. Napansin ng bata na dahil sa amoy na iyon, wala siyang nararamdamang takot. Kaya naman, dala ang tapang, nagpa siyang hanapin ang ina. Hintayin mo ako, inay. Darating na si Chonbok. Pagkatapos noon, may isang nakakatakot na usapan mula sa likuran na nagpagulat sa bata. Naiintindihan ko na. Ang amoy na ito tunay ngang siya ang may-ari ng bata sa piitan. Ang tunog ay nagpatahimik kay Chonbok. Ang takot ay bumalot sa kanya, hindi siya nangahas kumilos. Nang dahan-dahan siyang lumingon sa likuran, ang dalawang kakaibang nilalang, sina John at Chigon, ay nakatitig sa bata na parang masarap na pagkain. Ang paglitaw na ito ay labis na nagpatakot kay Chonbok na hindi siya makasigaw. Sinabi ng Chigon sa likuran na tao ang bata. Naman ay natuwa dahil mukhang masarap si Chonbok. Sa harap ng dalawang nakakatakot na halimaw, wala nang magawa si Chonbok kundi maupo ng tahimik, hinahayaan silang paglaruan siya. Ang batang to, marahil ay nakasalamuha na ng mga bata. Ang lambot ng pisnging ito, pero paano siya nakarating dito? Iminungkahi ni Chon, na dalhin na nila ang bata. Natuwa si Gon dahil ngayon ay mayroon na silang handang merienda. Nanginginig si Chonbok habang nagmamakaawa. Parang awa niyo na po, kailangan ko pa pong hanapin si inay. Pwede po bang hayaan niyo akong hanapin si inay? Natigilan si Gon na para bang naaawa sa bata. Ngunit sinabi niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kung ganon, hayaan mong ako na lang ang maging nanay mo, ha, munting bata. Hindi nagpasalamat si Chonbok, agad siyang tumanggi. Dahil doon, lalong inasar ni Gon ang bata. Halika na, Chonbok, nangangahas ka bang sumuway sa nanay mo? Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa bata, basang-basa ng pawis ang mukha dahil sa kilos nito.
Sumingit si Chigon, sinasabing dapat nilang dalhin si Chonbok sa kanilang iama. Gusto lang ni Gon na mapanatili ang bata para sa sarili niya. Pinaalalahanan siya ng lalaki na ang dahilan kung bakit sila narito ay para tulungan ang kanilang ama na makain ang master ng piitan. Hindi pa rin sumusuko si Gon sa ideyang iyon. Sige na, magpakasaya ka. Kahit isang braso lang niya ang ipakain mo sa akin. Tumanggi si Chigon, ngunit may laway na tumulo mula sa itaas papunta sa lupa. Tiningnan niya si Chonbok at biglang nagbago ang isip. Gayunpaman, dapat muna tayong kumain bago magtanong sa ama. Tama ba? Ang nananabik na tingin na iyon ay nakatuon kay Chonbok. Walang tigil sa panginginig ang katawan ng bata. Sa puntong ito, wala nang magawa si Chonbok kundi manalangin dahil malapit na siyang lapain. Takot na takot siya, gusto lang niyang makita agad ang ina. Sa sandaling iyon, si Chonbok, na tila naghihintay na lang nakainin na parang sariwang karne, ay may determinasyong hanapin ang ina, kaya buong tapang siyang nagpasyang subukan ang isang bagay laban sa kanila. Dahan-dahang ibinuka ni Chonbok ang bibig, akmang may sasabihin. Nang makabuo na siya ng plano, bigla siyang lumingon sa isang tabi at tumawag na maihalong pagkagulat. Inay ba iyon? Pati sina Chigon at John ay nadala ng bata at lumingon para tingnan. Pagkatapos noon, tanging ang anino na lang ni Chonbok ang nakita nilang tumatakbo ng mabilis palayo. Nakatayo silang dalawa roon, pinagmamasdan at tinatantya ang masarap na pain na katatakas lang. Wala siyang kwenta, pero mas cute pa siya. Pagkatapos ay naglakad na rin sila, hindi sinusukuan ang bata. Ang dalawang halimaw na uhaw sa laman ng tao ay tila lalong naganahan at nakipaglaro ng habulan kay Chonbok. Sa panig naman ng bata, walang tigil siyang sumusubok na iligtas ang sarili. Ang katawan niya ay pagod na, ngunit pilit pa ring tumatakas. Ang dalawa ay humahabol nang biglang may nakita si Chigon. Natigilan siya nang makita ang nasa harap niya. Mga zombie mula kung saan ang aksidenteng humarang sa kanilang paghabol. Si Chonbok naman, sa sobrang takot, ay sumugod at nagtago sa gitna ng mga zombie. Lumingon siya sa mga kaaway na mailuhang mga mata. Tanging ang kamay lang ni Chigon ang nakita niyang nakataas, kasama ang matulis na kuko ni Gon. Baliw niyang pinutol sa dalawa ang mga zombie na humaharang sa kanyang daan. Sumunod din si John, hinabol at pinatay silang lahat, pinuputol ang bawat isa. Wala nang oras si Chonbok, kailangan niyang mahanap agad si inay. Ang dalawang baliw sa pagpatay ay parang naglalaro lang, at ang premyo ay isang piraso ng laman ng tao para merienda. Patuloy na lumingon si Chonbok at tumakbo, iniisip na kailangan niyang makatakas agad sa kanila. Tinarget ni Gon ang bata, ginamit ang lakas para ihagis ang buntot nito patungo sa kanya. Ang kasuklam-suklam na bagay na iyon ay sumugod sa gitna ng takot at desperasyon ni Chonbok. Pagkatapos ay nadapa ang bata. Ang maswerteng pagkadapa na iyon ay nagligtas sa buhay ni Chonbok. Ang buntot ni Gon ay tumama sa isang zombie sa tabi. Sumimangot si John, bahagyang naiinis dahil nakawala ang kanyang pain. Si Chonbok, na nakaligtas sa kamatayan, ay tumakbo ng walang lingon likod, sinamantala ang pagkakataon. Matapos ang ilang sandali, nakatakas din ang bata sa ibang madilim na lugar. Sumandal siya sa pader para magpahinga ng kaunti. Si Chonbok, nag-iisa, ay inisip ang nakakatakot na eksena kanina at hindi maiwasang mangilabot. Muling nangingilid ang kanyang mga luha. Ang panginginig at takot ay lalong lumalaki sa isip ng bata. Gayunpaman, pilit pa ring nagpatuloy si Chonbok, mahinang tinatawag sina inay, Gondon at ang iba pa. Pagkatapos ay may tunog na muling umalingaw-ngaw. Huwag kang mag-alala. Nagulat si Chonbok sa biglaang boses. Ang mapanganib na si Chigon ay kanina pa palang sumusunod sa bata. Sumilip ang ulo nito kasabay ng isang malademonyong boses. Magiging pamilya mo kami, tapos na ang laro ng taguan. Ngayon, halika na rito. Dahan-dahang umabot ang kamay nito kay Chonbok. Ang bata, basang-basa ng luha ang mukha, ay nagmakaawa. Parang awa niya na gusto ko lang pong umuwi. Gawing lakas ang sakit. Ang mga kamay ng bata ay unti-unting nilabasan ng mga pulang ugat na parang dugo. Kahit walang pag-asa, pilit pa ring iwinasiwas ni Chonbok ang kamay para lumaban ng husto. Sa sandaling iyon, tila nakaapekto ang kamay ng bata kay Chigon. Ang kamay na umaabot ng lalaki ay malalim na nasugatan. Tumalsik ang dugo dahil sa pagkakabangga kanina. Nagtaka si Chigon, nahiwa siya ng kung ano. Pagkatapos ay nakaramdam si Chigon na may hindi tama. Nanlaki ang kanyang mapupulang mata, nakatitig sa kakaibang hiwa sa kanyang kamay. Hindi nagtagal, sumigaw siya dahil ang sugat mula sa kanyang palad ay unti-unting kumakalat. Ang sakit na dumudurog sa laman ay bumabalot sa buong katawan niya. Napapaso ang kamay ko. Anong ginawa mo, bata? Nagtaka rin si Chonbok. Napansin ng bata na ang kanyang hinlalaki ay tinubuan ng itim at matulis na kuko. Hindi niya alam kung kailan pa.
Ang lakas mula rito ang nagligtas kay Chonbok. Si Gon, na puno ng dugo ang bibig, ay mabilis nang inunguya ang kanyang pagkain. Nagtatanong siya sa sarili, ano nang dapat kong gawin ngayon? Mayabang na naglakad si Gon. Anong klaseng lugar to? At nasaan na si Chigon? Nangahas siyang takasan ako para tikman ang batang yun. Ako dapat ang unang makakatikim noon. Ang lambot ng balat niya. Hindi ko alam na ganoon pala kalambot ang balat ng bata. Naalala niya ang takot na mukha ni Chonbok at nasabi. Biglang itinaas ni Gon ang dalawang daliri. Inamoy ni Gon ang kamay habang tuwang-tuwang tumatawa. Gusto ko nang matikman. Ang amoy niya ay nandito pa rin sa kamay ko. Ang laway niya ay tumulo sa kamay, mukhang napakadumi at malaswa. Nasaan ka na nagtago, cute na Chonbok? Bigla, may isang braso ang humawak kay Gon. Sumulyap siya sa likuran at nakita si inay ni Chonbok na nakatayo mismo sa likod niya. Gulat na tiningnan ni Gon ang mukha nito. Tila hindi niya kilala si inay ni Chonbok. Sa ibang lugar, sumisigaw si Chigon, pinapagalitan si Chonbok. Ang bata ay labis na natakot sa pananakot ng lalaki. Hindi ko po sinasadya. Dahil sa sakit, nagsisigaw si Chigon. Nagalit siya at iwinasiwas ang kanyang sandata. Akala ni Chonbok ay tatagain siya ni Chigon kaya sinubukan niyang umiwas, ngunit hindi niya inaasahan na puputulin pala ng lalaki ang sarili nitong braso. Ito ay nagpagulat sa bata, hindi maintindihan kung anong nangyayari. Ang kamay ni Chigon ay putol na, nahulog sa lupa kasabay ng mga mura at sumpa ng lalaki. Hinihingaw si Chigon. Nguyain kita ng buhay, kung hindi ako mapapakali. Masakit ang mga salitang binitawan niya. Nguyain ko ang kamay mo hanggang sa wala nang matirang buto. Ang mga galamay ay pumulupot sa kamay ni Chigon, kumakalansing kasabay ng nakakabinging sigaw. Ang nakakatakot na tanawin sa harap niya ay nagpanginig kay Chonbok. Ang isip ng lalaki ngayon ay gusto na lang patayin agad ang bata. Ang mga mata ni Chigon ay puno ng matinding galit. Akala mo ay katapusan na ng bata, ngunit marahil ay ngumiti ang swerte kay Chonbok. Isang malakas na suntok ang tumama sa lalaki, umaray ito. Tumilapon si Chigon paatras, malakas na tumama ang ulo sa isang pader malapit doon. Nanlaki ang mga mata ng bata, gulat na gulat sa tanawin sa harap niya. Sumulyap si Chonbok sa tanawin sa likuran niya. Sa likuran ng bata, walang katao-tao, tanging isang malaking backpack lang ang nakalagay sa lupa. Hindi pa nakakabawi si Chonbok sa nangyayari. Ilang sandali pa bago siya napaiyak, tinatawag ang pangalan ng kanyang ama. Ang mukha ni Gondon ay puno ng galit, umuungol habang lumalapit. Galit na galit siya dahil nangahas si Chigon na hawakan ang kanyang anak. Niyakap ni Chonbok si Gondon. Nag-aalalang nagtanong ang lalaki. Ayos ka lang ba, anak? Pasensya na. Siguro natakot ka, no? Mabilis na napansin ni Gondon ang kakaiba sa kamay ng bata. Humagugol si Chonbok. Natatakot po ako. Nahuli si inay. Isang higanting kamay ang humuli kay inay. Niyakap niya ang bata para aluin. Ayos na. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Sinubukan ni Gondon na itago ang kanyang kawalan ng magawa. Pilit na nagpapakatatag sa harap ni Chonbok. Matapos ang ilang sandali, malakas na tumapak si Chigon sa lupa, galit na galit. Kumalagutok ang mga kamay niya, napakatunog at nakakatakot. Muling nagmura si Chigon. Sino ka ba sa akala mo, ha? Akala mo ba tanga ako? Ubusin ko kayong lahat. Nang marinig niyang tinawag ng lalaki ang bata, nagtaka siya kung anong nangyayari. Sinabihan ni Gondon si Chonbok, manatili ka sa likod ni tatay. Kapag tapos na to, hahanapin natin si ina ha? Naintindihan ni Chonbok at nagtanong tungkol sa ina. Pinakalma siya ng lalaki. Ayos lang. Kapag nahanap na natin si inay, sabay-sabay tayong uwi ha? Ganoon lang silang nag-uusap, binabaliwala ang lalaki, na lalong ikinagalit ni Chigon. Sumugod ito na parang hangin. Kalmado lang na inihagis ni Gondon ang isang ladrilyo ng walang pag-aatubili. Malakas itong tumama sa ulo ng lalaki, tumalsik ang dugo. Itinuro niya ang mukha ni Chigon, nagbabanta. Huwag kang magmumura sa harap ng anak ko. Hindi yan maganda para sa bata. Nang marinig iyon ni Chigon mula kay Gondon, lalo siyang nainis, paulit-ulit na sinasabing papatayin niya ito. Kumuha si Gondon ng isa pang ladrilyo at humanda sa paghagis. Ginamit niya ang lahat ng lakas para ihagis ito paharap. Walang pag-aatubiling ginamit ni Chigon ang kamay para salagin ang tira. Nagkalat ang mga pira-pirasong ladrilyo. Naramdaman na ngayon ng lalaki ang panganib na papalapit. Isang bunto ng iba pang mga ladrilyo ang lumipad patungo kay Chigon. Wala siyang magawa kundi gamitin ang braso para salagin ang mga ito. Patuloy na sinasalo ni Chigon ang pinsala. Lintik, saan galing to? Paano niya nagawa to? Nakatsempo si Gondon, kinuha ang bawat ladrilyo na inihanda niya sa kanyang bag, walang tigil siyang naghagis patungo sa lalaki. Ganoon lang si Gondon kung maghagis ng ladrilyo. Pilit siyang umaatake gamit ang lahat ng mayroon siya, umaasang matatamaan ang kahinaan ng lalaki.
Ang atake ay tumama sa binti ni Chigon, gumawa ng isang napakasakit na tunog. Pagkatapos, ang ladrilyong tumama sa kamay ay kasing sakit din ng nauna. Ganoon lang si Gondon kung paulit-ulit na ihampas ang mga ladrilyo sa katawan ng lalaki. Kailangang durugin ang halimaw na iyan dahil hinayaan niyang mapahamak ang mahal kong si Chonbo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bagong problema. Ang sigla niya kanina ay napalitan na ngayon ng tensyon. Dismayadong tiningnan ni Gondon ang kanyang walang lamang bag, mabilis siyang hinawakan ng mga galamay ni Chigon. Natarantang sumigaw si Chonbok, "Tatay." Walang magawa ang bata. Sobrang higpit ng pagkakahawak ng mga galamay ng lalaki na halos hindi na makahinga si Gondon. Tuwang-tuwang tumawa si Chigon. "Naubusan ka na ng ladrilyo, no? Sa simula pa lang, wala na rin namang silbi yan. Dahil kaya kong magpagaling ng sarili ko." Nakalamang ang lalaki. "Ngayon, ako naman, dahan-dahan kong titikman ang katawan mo." Kahit nasa bingit na ng kamatayan, nang aasar pa rin si Gondon kay Chigon. Tumawa ng mapanghamak ang lalaki, gustong patayin agad si Gondon. Biglang nakaramdam ng kilabot si Chigon sa likuran. Naramdaman niya ang panganib na papalapit kaya umiwas siya sa isang tabi. Si Era, mula kung saan, ay tumakbo at ginamit ang kanyang palakol para putulin ang mga galamay ni Chigon. Nagtaka ang lalaki kung anong nangyayari. Ang palakol ni Era ay basang-basa ng dugo ni Chigon. Ang mukha ni Era ay puno ng galit, malakas na idineklara na sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ang lalaki. Ang mukha niya ngayon ay napakatindi. Nanlilisik ang mga mata ni Era habang tinitingnan si Chigon. "Maghanda ka na," sabi nito pagkatapos ay mabilis na sumugod patungo sa lalaki. Ang kanyang bandana ay lumilipad sa likuran na parang apoy na nagliliyab. Sa madilim na paligid, makikita ang anyo ng tao at ng halimaw na naglalaban sa napakabilis na paraan. Kahit na sunod-sunod ang mga mapamuksang atake ni Era, nagagawa pa ring makaiwas ni Chigon ng malumanay. Hanggang sa nasukol na ang lalaki, saka lang ito nagsimulang lumaban pabalik. Ang mukha ni Chigon ngayon ay sobrang gusot, nagpapakita ng matinding galit. Malakas siyang sumuntok paharap. Hindi natakot si Era, sumugod lang siya. Ang palakol sa kanyang kamay ngayon ay nagamit na. Pinutol nito ang natitirang braso ni Chigon. Si Gondon, nakaupo sa isang sulok, mahigpit pa ring yakap si Chonbo. Pinanood niya ang labanan at hindi maiwasang humanga. Grebe, nasukol niya ang halimaw sa pader gamit lang ang isang palakol. Malamang nakapatay na siya ng daan-daang ganyan bago makarating dito. Pumasok din sa isip niya ang tanong, pero may sapat pa ba siyang lakas para lumaban ng ganyan? Si Chigon, na nasa ilalim ng kontrol, ay medyo nagtataka. Sino ang babaeng iyon? Kabaligtaran naman, tiningnan siya ni Era ng may masamang hangarin. "Nahuli na kita." Sa sandaling ito, ang mga alaala na tila nakalimutan na ay bumalik ng biglaan sa isip ni Chigon. Naalala niya na minsan na siyang nakatanggap ng tanong mula kay Gon, "Ano sa tingin mo ang pagkakaiba ng halimaw at tao?" Nag-alinlangan si Chigon sa pagsagot. "Pagkakaiba sa lakas?" Tumawa si Gon bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay idinagdag, "Mas tanga ba ang mga halimaw?" Isang boses na iba sa kanila ang umalingaw-ngaw. Ang taong iyon, bilang ama, ay nagbigay ng mas malalim na pananaw tungkol sa sangkatauhan. Ang mga tao ay tuso. Madali silang makaangkop sa kanilang kapaligiran, ngunit masyadong mahina para mabuhay. Hindi rin niya nakalimutang banggitin ang isa pang paksa. Kabaligtaran, tayong mga halimaw ay napakalakas, ngunit kumikilos lang tayo ayon sa ating likas na ugali. Kung ikukumpara, pareho tayong may mga kalakasan at kahinaan. Mabilis na nagtanong si Gon, paano naman tayo? Lumipat ang imahe sa kasuotan ng tao. Walang pag-aatubiling sumagot ang taong iyon. Hindi tayo kasing hina ng mga tao. Sunod ay ang anyo ng mga ordinaryong halimaw. Nang iinis na sinabi ng matanda at hindi rin kasing tanga ng mga ordinaryong halimaw na yan. Matigas niyang iginiit, nasa atin ang kalamangan ng parehong tao at halimaw. At ang mga halimaw ay hindi nangangahas na guluhin tayo. Ibig sabihin, tayo ang perpektong nilalang para mabuhay sa huling mundo. Sa huli, sinabi ng matanda na ang mga mangangasong tulad nila ang napili. Magpasalamat kayo para doon. Masunuring sumagot si Chigon, "Opo, ama." Kabaligtaran naman, si Gon ay medyo malikot. "CJ, bukod doon, nag-utos pa ang matanda. Hanapin niyo ang bata habang tinatalo ko ang boss na si Dangan. Kung gagamitin niyo ang pagmamahal ng ina, madali niyo siyang mahuhuli." Pareho silang sumagot, "Naiintindihan po namin." Tiningnan sila ng ama saglit, pagkatapos ay sinabi, "Sige, pwede na kayong umalis." Pagbalik sa kasalukuyan, nanlaki ang mga mata ni Gondon na parang may nakitang kung ano. Sumigaw siya, "Ingat sa likod." Nag-aalalang sumigaw si Chonbok, "Ate Era." Sa sandaling ito, nagsimulang sumugod si Chigon para sa isang matinding kontra-atake. "Pupunitin kita." Umatras si Era ng kaunti, mahigpit na hawak ang matulis na palakol, handang sumalag. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang lalaki, na para bang sinusuri kung hanggang saan ang kayang gawin ni Chigon.
Habang patuloy na nakatitig sa lalaki, biglang inatake si Era mula sa likuran. Pagbalik sa eksena ni Gon at inay ni Chonbok, sumimangot si Gon habang tinitingnan si inay ni Chonbok nang may pagtataka. Ano na klaseng nilalang to? Sa sandaling ito, si inay ni Chonbok ay nag-transform na sa isang halimaw na tulad nila. Umuungol siya sa galit, walang tigil na lumalaban. Ang kanyang mga matang nagniningning ay nagpanginig kay Gon. Ang mga matang iyan kapareho ng sa ama. Sumimangot si Gon sa sakit. Hula ni Gon, isa rin siyang halimaw na tulad natin pero ano to? Higit pa roon, sa sandaling iyon, malakas na sinuntok ni inay ni Chonbok ang mukha ni Gon, pinutol ang kanyang pag-iisip. Kinailangan na ring aminin ni Gon na sobrang lakas ni inay ni Chonbok. Gayunpaman, ayaw niyang manatiling tahimik at magpatalo. Ang mga mata ni Gon ay naglabas ng kakaibang pulang ilaw. Malakas siyang tumapak sa lupa ng hahamon. CJ, tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Ang mga galamay sa katawan ni Gon ay nagsimulang lumabas. Kumikislot-kislot ito, mukhang napakapangit. Sa itaas ay mga matutulis na tinik, napakatindi. Naglabas siya ng 2 galamay na may pambihirang haba patungo kay inay ni Chonbok. Nang hahamon ang boses ni Gon, "Kung magaling ka, salagin mo to." Sa isang madilim at malungkot na tanawin, ang mukha ni inay ni Chonbok ay mabangis na may mga matang dilaw na nagniningning. Ang tingin ay matalim at puno ng pagbabanta. "Magsalita ka." Ang mga kamay ni inay ni Chonbok ay naglabas ng matutulis na kuko. Ang kanyang balat ay nilabasan din ng mga kakaibang berdeng ugat. Malakas siyang humampas patungo kay Gon, kasabay ng sigaw, "Chonbok, nasaan?" Napasuray-suray si Gon dahil sa atake. Naggalit ang kanyang mga ngipin, tinitiis ang sakit. Lintik, naging mabangis siya ngayon, sumugod ng mabilis patungo kay Gon. Ang mga galamay ni Gon ay pinutol ni inay ni Chonbok gamit lang ang kamay. Ang kanyang mga paa ay napakabilis na nakaiwas siya sa mga galamay na humahampas sa kanya. Nang iinis na sinabi ni Gon, "Halika na, huwag kang puro iwas, mamatay ka na." Si inay ni Chonbok, sa napakabilis na paraan, ay dumaan sa mga galamay. Hindi na mamalayan, nasa harap na pala siya ni Gon. Natigilan si Gon, hindi pa siya nakakabawi, nagulat siya nang atakihin ng isang matulis na bagay mula kung saan. Si inay ni Chonbok ay nakatayo sa di kalayuan, pinagmamasdan siya. Nagdulot iyon ng hindi maipaliwanag na kilabot. Hindi inaasahan, nagawang salagi ni Gon ang atake gamit ang kamay. Ang problema lang, ang kanyang kamay ay tinusok ng matulis na bagay. Tensyonado si Gon, tumutulo ang malamig na pawis. "Lintik, muntik na akong mamatay." Hinugot ni inay ni Chonbok ang matulis na sandata mula sa kamay ni Gon. Sumigaw si Gon sa sakit at nagmura. "Hayop!" Tiningnan lang siya nito habang daing ng daing na may matalim na tingin. Nanginginig ang katawan ni Gon sa sakit. Walang magawa si Gon na pagtanto. "Paano ngayon? Wala akong magawa sa kanya." Biglang nanlaki ang mga mata niya nang tumingin sa kanyang nasugatang kamay. Ang kamay ni Gon ay malubhang nasugatan na may isang butas na tila napakasakit. Ngunit hindi niya ito pinansin. Natulala si Gon, "Hindi gumagalaw ang kamay ko, hindi ito naghihilo, manhid na ang kamay ko." Ngayon lang siya kumalma para pagmasdan muli ang lahat ng tinamaan kanina. "Teka, noong una, hindi ko napansin pero ang mga sugat kanina ay hindi rin naghihilom." Tiningnan muli ni Gon ang kanyang galamay na walang awang pinutol, tumutulo pa rin ang dugo. Tiningnan ni Gon si inay ni Chonbok na may makapangyarihang anyo, nag-aalangan, pagkatapos ay naghula, "Ito lason." Habang lalong nag-iisip si Gon, lalo siyang nanginginig. "Hindi ko siya matatalo. Ganoon siya kalakas. Ano nang magagawa ko? Paano na to?" Mahigpit na nagnalit ang mga ngipin ni Gon, nag-isip ng huling paraan. "Kung ganon, wala na akong ibang magagawa kundi gamitin yun." Pagkatapos ng pag-iisip, agad niyang inilabas ang kanyang natitirang buo pang galamay. Desididong pinutol ni Gon ang mga nasirang bahagi ng kanyang katawan. Sa huling sandali, ginamit niya ang kanyang matatalas na ngipin para kagatin ng mahigpit ang kanyang kamay na tumutulo pa ng dugo. Umaray si Gon sa sakit. Si inay ni Chonbok, na kanina pa siyang pinagmamasdan na may malalim na iniisip, ay hindi maiwasang magtaka. Nakita niya ang kamay na kinagat ni Gon hanggang sa maputol at mahulog sa lupa. Hinihingal si Gon dahil sa dami ng nawalang dugo. Matapos niyang gawin ang mga kailangang gawin, naging mabangis ang kanyang mukha. "Papatayin kita," sabi nito, pagkatapos ay sumugod si Gon na may matinding pagnanais na manalo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit, kasama ang mga nakausling matutulis na pangil. Inilabas ni inay ni Chonbok ang kanyang sandata, handang umatake. Naiinis siyang nagsalita, "Wala akong oras, kailangan kong hanapin si Chonbok."